sa mga lahat ng nag-call out sa akin. Ikaw lang talaga yung Sir, mukha siyang mabaho. He has 3 wives. Pangit yung mga asawa niya, for sure. So kasi maka-experience sumarap sa preparadong Mott vs. Looney. Makakasana kaya ngayong taon? Bugoy na koy-koy. Ni-real talk ng isang babaeng vlogger at Smaglas. Hinamon si Jonas sa isang battle. Nakilala ang battle MC na si Jonas na laging preparado sa bawat laban nito, pati na rin sa husay nitong magbato ng mga linyang pangkomedya. Hindi na rin nakakapagtakang may ilang MC rin ang gusto siyang makaharap sa isang battle. At sa pagkalaglag nga ni Jonas sa elimination ng Isabuhay Run ngayong taon, sa isang post ipinaabot ni EJ Power ang paghingi niya ng rematch sa nasabing MC. Sa isang live naman ni Smaglas, hinikayat niya ang mga follower niya na kulitin daw si Jonas dahil gusto rin daw niya itong makalaban. Sobrang dami ng lumabas na magagaling ngayong era, pero iba pa rin talaga yung Smaglas. Hindi siya nahuhugot ng new era eh. Doon pa rin siya sa pagiging Smaglas, pero kayang sumabay sa bagong tunog. Doon ako nabili kay Brian. Smaglas versus Jonas na ba, idol? Oo, so kasi maka-experience sumarap sa preparadong tak. Share nyo to para makarating kay Jonas na hinahamon ko siya. Gusto ko mapanood ulit bumadal sa flip top. Tulungan nyo ako, ulitin natin si Jonas. Preparadong Isang vlogger naman ang nag-react sa mga controversial na pahayag ni Bugoy na Koy-Koy tungkol sa pananaw nito sa pakikipagrelasyon at pagpapamilya. Hindi na itago ng vlogger na si CJ Hero mula sa Peanut Gallery Media Network ang disgusto sa mga nag-viral na video clips ni Koy at kinontra ang opinyon nito sa pagiging loyal ng mga lalaki. Lalo lang lumala ang reaksyon ng vlogger nang malaman na hindi lang isa ang kinakasama ng lalaki sa loob ng isang bahay. Wika pa ni CJ, hindi raw dapat na magkaasawa si Koy at magkaanak dahil sa mga baluktot na paniniwala nito. Hindi tuloy napigilan na magkomento ni CJ tungkol sa itsura ni Koy pati na ng mga babae nito. Kaya rin nahuli nyo nag-cheat yung lalaki nyo. Pinaka-the best na magagawa nyo, supportahan nyo nga. Hindi kayo iwan ng lalaki nyo. Pag nakamit kami ng babae na walang sasabihin sa amin, pag nang bababae kami, isipin mo kung gano'n namin ipagmamalaki kayo sa mga friend namin. Kaya kong sabihin sa kanya, hindi ganyan babae ko, malaya ako. Maiinggit na siya. Lahat ng homies ko maiinggit sa akin. Parang sakit na, no? Kasi parang below the belt na yun, wala nang respeto. Kukuha kayo ng ibang lalaki ngayon. Sa tingin nyo yung lalaki yun, hindi nyo mag-cheat. Kahit sino yung lalaking laging titikim ng iba yun, hindi kayo makakawala sa ganun. Who is this guy? He's like a Timotei. He thinks so highly of himself. Sir, mukha siyang mabaho, mukha siyang may S. Guys like this will never find a woman worthy of whatever they want their woman to be. He has 3 wives living in one house? Yeah! Why are we normalizing these things? Pangit yung mga asawa niya. Pangit yung mga asawa niya, for sure. They're not high-value women. They're insecure. Siguro mabaho din sila. I'm sorry. Nagsasawsaw ko sa maraming Why do you allow yourself to be with a guy like this? You can do better! Samantala, sa latest episode ng Break It Down ni Looney kasama si Mott, hindi na iwasang mapag-usapan ang makontroversial na battle nila ni J Block sa Cebu. Kung matatandaan ay pumutok ng matindi ang naging issue tungkol sa pagwito ni Phoebus noon sa unang hatol ng mga hurado na si Mott ang mag-a-advance sa pangalawang round ng Matira Mayaman Tournament at itinanghal na panalo si J Block. Agad din naman itong binawi ni Phoebus at dahil na rin sa pag-atras na ginawa ni J Block ay si Mott na nga ang umabante sa second round. Naikwento rin ni Mott ang pinagdaanan matapos nga ang pangyayaring ito at kung paano ito nakaapekto sa kanya lalo ng mga naging komento ng netizen. Mababakas naman kay Looney ang paghanga kay Mott at naikumpara pa ang huli sa isang NBA team dahil sa husay daw nito. Nabanggit pa ni Looney na saludo raw siya rito at kung may gusto man daw siyang makaharap sa battle ay si Mott daw talaga yun. So nung kay J Block, nanalo ka, nanalo siya. Paano mo hinandle yung pressure na yun? Nakakalito yung emosyon nun. Isang araw, panalo ka. Next day, si J Block yung panalo. Alam ko, mentally, hindi siya biro. sa stage nga, nung in-announce na panalo ako, parang nag-boot yung crowd. Sa akin naman, hindi ko tatanggapin yung panalo kung ganun yung matatanggap ko sa tao. Sa paramdam ko rin nun, lamang talaga si J Block sa live. Kaya ganun din yung reaction ko na parang nagtataka rin ako ng itsura ko. Tapos si Boss Phoebus, lumapit siya sa akin, parang nag-aalangan na siya kung babawiin niya ba yung boto. Tinush ko rin na, di, sige, boss, ano mo na? Ibigay mo kasi sa loob ko rin, hindi ko rin siya kaya tanggapin eh. Kasi galit talaga yung mga tao eh. Naalala ko, bago yung battle namin, nag-announce si Boss Phoebus na magbibigay siya ng parang tigo 100 o 200 sa mga crowd pamasahe raw. Tapos ayaw na tanggapin ng mga tao. Doon ko na rin natansya na, ay, galit talaga yung mga tao. After nung kay J Block, parang hinanap yung apoy. Dahil syempre may mga nag-hate sa'yo. Siyempre, nabalita na sa social media. Wala silang mapagbasiya kasi karamihan sa kanila. Di pa naman nila napapanood. Kung biglang nilabas, doon naman parang pumabor sa akin yung tao. Nababasa ko sa ibang comments. Sa sulat daw, ganun. Second round, nawala sa akin talaga yung apoy na yun sa second round. Karamihan sa comment, di talaga sa akin yung panalo doon. Naapektuhan ka ba dun sa unang nangyari kay J Block? Pag sa preparasyon
reaction mo kay Pistolero, naka-affect ba yun sa'yo positively o negatively? Feeling ko, naka-apekto, negative yan. Nagka-self-doubt ka? Oo, parang walang gigil yung sulat ko. Nandun pa rin naman syempre kung paano ako mag-construct. Hindi naman na mawawala yung talent sa ganun. Alam mo na agad pagtatak na mo't dahil yung pagkakaano ng mga tugma hindi siya basta-basta. Oh yeah, yung ganun nga. Pero parang hindi natural, wala sa puso yung ginagawa ng mga panahon na yun. Bumalik lang ng bahagya nung semis na yung mga nakuha kong opinion dun sa laban namin kay Pistol. Doon naman ako nakakuha naman ng gigil. Kung marirate mo yung natira mayaman tournament, kumpara mo sa isa buhay, ano yung mas mahirap? Mas mahirap pa rin sa akin, kuya. Isa buhay. Ang kinahirap lang naman dun sa PSP para sa akin. Yung nahalo na lang ng mga kontrobersya. Tingin ko parang kang Lakers. Kasi di ba Lakers, parang magaling sila, pero lahat ng kumakalaban sa kanila, naghahandaan kasi sila. Magugulat ka, ba't natatalo yung Lakers? Parang aral na aral yung nila dahil sila yung dapat paghandaan. Feeling ko ganun yung nangyayari sa'yo, kaya laging dikit yung mga laban. Kasi kilala ka nila na lagi kang handa, lagi kang prepared, na hindi ka magpapabaya. So, yung epekto din nun, ganun din yung nangyayari dun sa kalaban. Hindi rin biro, kaya saludo rin ako sa'yo mo. Sa mga lahat ng nag-call out sa akin, ikaw lang talaga yung parang feeling ko na ito yung gusto kong makalaban. Mutual kasi yung respect natin sa isa't isa. Kung paano mo titingnan, ganun din yung tingin ko sa'yo. Bilang lyricist, bilang performer, bilang sundalo ng sining, ng art, ng rap, tsaka kung paano mo ginagawa yung mga linya mo. Yun yung textbook na battle rapper. Kung sakali man na matuloy tayo, yun nga, yung three-way. Sana mangyayari yun talaga. Sana pumayag si Sinyo sa three-way. Sana mangyayari yun this year.